Tahimik, payapa, at parang walang kakaiba. Ganito mo makikita ang Croppice Acre sa Dublin kung hindi mo alam ang kwento nito. Isang simpleng damuhan lang sa gilid ng ilog, napapalibutan ng mga puno, at tila perpektong lugar para magpahinga o maglakad-lakad. Pero minsan, ang mga lugar na pinakatahimik, sila pa ang may pinakamalalim na sigaw ng nakaraan. Ang Croppice Acre, o Acre na Jikraipid, ay pinaniniwalaang mas burial site ng mga rebeldeng Irish na lumaban noong taong 1778. Tinawag silang Croppice dahil sa kanilang maikling gupit, isang simbolo ng kanilang paglaban at paghihimagsik laban sa British rule. Sa panahong iyon, kumalat sa Ireland ang apoy ng rebolusyon. Inspirado ng kalayaan at pagkakapantay-pantay, tumindig ang mga United Irishmen para ipaglaban ang kanilang bansa. Pero tulad ng maraming madugong kwento ng pakikibaka, nauwi ito sa pagtataksil. Isa sa kanilang mga pinuno ang nagbunyag ng plano, at dahil doon, nahulog ang mga rebelde sa isang maingat na bitag. Marami sa kanila ang nahuli. At ang kapalit ng kanilang laban, ay kamatayan. Sila ay binitay, pinugutan ng ulo, o binaril. Walang awa, walang seremonya, at higit sa lahat, walang respeto kahit sa kanilang bangkay. Ang ilan ay sinasabing itinapon lamang sa mga hukay malapit sa Kilmainham, at ang iba naman, ayon sa ilang teorya, ay itinapon sa ilog ng Liffey upang tangahin ng agos, na parang wala lang silang halaga. At dito na nagsimula ang alamat. Dahil kahit wala mang malinaw na ebidensya na may mga bangkay pa, sa ilalim ng Croppice Acre, ang kwento ng mga tao sa lugar ay iisa. Hindi kailanman umalis ang mga kaluluwa ng mga namatay. Lumipas ang mga taon. Ang dating lugar ng pagdanak ng dugo, naging football field. Isipin mo yun, mga batang naglalaro, tumatakbo, sumisipa ng bola, sa mismong lugar kung saan minsang nagdusa at namatay ang daan-daang tao. Pero hindi naging normal ang lahat. May mga manlalaro na nagsasabing kahit mainit ang panahon, nakakaramdam sila ng biglaang lamig. Parang may dumadaan na hangin, pero hindi mo makita kung saan galing. May ilan din na nakakita raw ng mga anino sa gilid ng field. Tahimik lang, nakatingin, parang pinapanood sila. At pagkatapos ng ilang segundo, bigla na lang nawawala. Mas nakakatakot pa, may mga pagkakataon na ang bola na sinipa papunta sa dulo ng field ay biglang liliko, na parang may tumama rito. Pero wala namang tao, wala ring hangin. Parang may kamay, na hindi nakikita, ang pumipigil dito. At may ilan ding tumangging maglaro ulit sa lugar na yon. Dahil ayon sa kanila, may kakaiba raw sa lupa. Parang gumagalaw. Parang may buhay. Parang may gustong umangat mula sa ilalim. Sa paglipas ng panahon, kinilala ang Croppice Acre bilang isang memorial, isang sagradong lugar para sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Ireland. Pero kahit na binigyan na ito ng respeto at pagkilala, hindi pa rin tuluyang nawala ang mga kwento. Hindi ito yung tipong multo na bigla mong makikita sa harap mo. Hindi rin ito yung may malinaw na anyo, kundi isang presensya, isang pakiramdam, isang bigat sa hangin na parang may hindi pa tapos. Parang may mga kaluluwang naghihintay pa rin, ng hustisya, o kahit kapayapaan man lang. Dagdag pa dito, naging lugar din daw ito kung saan nagtitipon ang mga gumagamit ng droga sa mga nakaraang taon, na lalo pang nagpalala sa imahe ng lugar bilang isang madilim at iniiwasan ng marami. Pero kung totoo man ang lahat ng ito, isang tanong ang naiwan: paano mo mapapatahimik ang mga kaluluwang hindi man lang nabigyan ng tamang libing at katarungan?
Source of story, compiled from multiple sources using publicly available information found through Google research. Kung nagustuhan mo ang story ko, like, share, follow, and comment your thoughts about this story sa I Love Horror. See you on my next story.